Ay nako. Nako talaga. Actually, hindi ako makapag-explain. Kasi una, dito sa bagong nilipatan ko, wala akong signal. So, ayan. Chikahan tayo. Total, maraming mga chismosa dito, di ba? May nag-chat sa akin, parang kumakalat daw sa GC, na yung post na pinarating ko, o yung post na pinost ko, no, ay galing daw sa akin. Di ba? Galing? Praise the Lord. Okay. Unang-una, si Jared ay nakadebate ko nung MCGI pa lang yan. Si Jared, magmula nung naglaylo ako sa pagdedebate, up to now, meron kaming communication. Nagre-reach out siya sa akin, nagre-reach out din ako sa kanya. Actually, kanina tumatawag sa akin si Jared, sabi ko baka kasama niya yata yung team punto per punto. Then, ni-reach out ako ni Kuya Wendell Talibong ng ibang mga admin GCs. Ewan ko kung sa punto per punto yon, no? At kinukuha yung reaction ko doon sa post. O ayan, pinost ko sa sa Facebook. Yan ang hirap sa ibang Katoliko dito, di ba? Sinichismis nyo ko sa ibang mga Katoliko na si Sanrio, Iglesia ni Cristo na, hindi nyo naman ako tinanong. Na Sanrio, bakit ganito yung post? Saan galing yung post? Totoo ba yung post mo? Hindi eh. Di ba? Yung mga ganyang klaseng mentality ng mga Katoliko na bigla na lang bigla na lang aatake sa'yo nang hindi ka tinatanong. Yan yung mga taong inggit. Kaya hindi kayo umaangat eh. Kaya wala kayong pag-asenso kasi mga utak talangka kayo. Pinost ko yan para malaman ng mga tao kung ano ang sitwasyon ng kapatid nating si Jared. At karapatan nating mga Katoliko na malaman kung ano ang pinagdadaanan ng kapatid natin sa mga sulpot. Hindi nyo ba alam na kalat ang mukha ko sa TikTok? Para sabihan nyo ako ng INC, hindi nyo ba alam kung ilang mga picture ko ang ginagamit kayo sa TikTok ng mga INC, laman ako ng content? At hindi ko naman kinakailangan pang ipaliwanag sa inyo kung paano ako dumedepensa. Hindi ko kailangan sabihin sa inyo na si Sanrio ay nagbalik bilang defender ng Catholic Church, nandoon sa TikTok, kalat na kalat, content ng mga INC. Hindi ko kailangan pang ipamukha sa inyo na si Sanrio dinedefend si Jared. Kasi kapag ako gumagawa ako para sa simbahan, hindi nyo kailangang malaman. Hindi ako impokrita. Hindi ako ingrata. Hindi ako dumedefend ng simbahang Katolika para ipagyabang sa inyo at sabihin na nandito na ang Sanrio, defender ng Catholic Church. Hindi naman kinakailangang malaman ng lahat yan eh. Diba? Oh, yan. Tulad niya. Tingnan yung mga post ko. Saan galing? Oh, diba? Updated sila sa mga nangyayari. Binigyan ko lang ng idea at pahapyaw ang ibang mga CFD dito na hindi nakaka-relate sa nangyayari sa laban ng INC at CFD. Yang mga mugshot na yan na ine-edit kay Jared, alam ko yan, mga history niyan. Alam ko because I have an access sa mga defender ng INC. Diyos ko, napaka utak talangka. Nakabasa lang kayo ng post ng ganun, sa akin na agad galing. Hindi ba pwede na kapag tayo ay magpo-post, meron tayong tinatawag na strategy. Kanya-kanyang strategy ang mga defender. Merong mga defender na play safe. Merong mga defender na gusto critical. May mga defender na gusto lantad. May mga defender na walang pakialam. May mga defender na agresibo. May mga defender na mahinahon. Kanya-kanya tayo ng strategy dito. Pero sa akin kasi, hindi ko hinahaluan ng sugar-coated lahat ng mga post ko. Why should I? Para lokohin yung mga tao. Para sabihin si Sanrio bilang defender, mabait. Ayan naman talaga yung nangyayari. 'Di ba? At tayo ay binigyan ng kalayaan para magsabi ng ating mga opinyon. You have your own opinion, I have my own opinion. 'Di ba? Kung hindi nyo tanggap yung opinion ko, so be it. But yung magkaroon kayo ng false accusations na sinasabi nyo sa iba't ibang GC na kay Sanrio mismo galing yung post na yan, are you really sure?
Do you have any evidence na ako INC? Saan lokal? Saan kapilya ako nagpadoktrina? 'Di ba? Huwag tayong gagawa ng kasinungalingan. Huwag tayong magkakalat ng mga paratang na hindi naman natin alam yung nasa likod ng istorya na yon. If we don't have any valid evidences regarding dun sa taong to, huwag tayong mag-i-spread ng news. Sa akin na yan, pinost ko. Valid yon. Nagkaroon ng baranggayan, kasama sila, nandiyan dyan. Anong masama dun sa post na yon? Ang post na yon ay hindi, ang post ko regarding sa INC at kay Jared, labas ang doktrina ng simbahan. Yan ay patungkol sa mga legal na kasuhan. Labas ang government sa simbahan, tama? And I don't see a point na sabihan nyo ako na protestant ako just because pinost ko yung statement ng INC, tungkol yun sa legalities. Bakit nyo kinakailangang haluan ang politics at ang simbahan? Totoo naman yun. Ayan, nandiyan dyan, nakapost. Kung ano yung mga nangyayari. Ayun naman talaga yung gagawin ng mga INC dyan sa grupo ng CFD nila, Jared. Anong gusto nyo? Lagyan ko ng sugar coating. Kahit hindi naman yun yung statement ng INC mismo. Kapag tayo nasa debate, huwag tayo magbabalat sibuyas. Kailangan open-minded ka dyan. Hindi naman lagi na kapag dahil CFD ka, lagi kang panalo. Dahil tao lang tayo, di ba? Hindi naman porket CFD ako. Sa aral, pwede. Pero sa manners, hindi lahat. Kung paano tayo mag-isip, kung paano natin tignan ang mga bagay-bagay, lagi ba tayong panalo, lagi ba tayong tama, di ba hindi? Magkakalat kayo na, si Sanrio INC, may nag-ano pa sa akin, nag-comment. Di ba? Pasalamat kayo, mga Katoliko kayo ha, hindi ko nakababanggitin mga pangalan nyo. Ang sabi niya, mali kasi si Sanrio yung post niya, parang INC na yan ganyan, dami niyang sinabi, taong simbahan. Parang layman pa ata to. 'Di ba? Tapos demonyo ka, nagmumumura. You think ka taong simbahan pa 'yan. Layman ka pang ayoko nang magsalita. Hindi po ba? Pinapaliwanag sa kanya ng mga nakasubaybay sa mga post ko. Pinapaliwanag sa kanya ng mga nakasubaybay sa mga post ko na yung post na yon ay galing sa INC. Hindi yun sarili kong statement ng INC, yung pinost ko. Kasi kung lalagyan ko yun ng CTTO, hindi yun papansinin. Dahil iba pa rin kapag babasahin ng tao yung mismong post ko. Sa tamad ba naman ng mga ibang Katolikong magbasa? Kaya nga lahat sila halos walang alam. Diba? Ayan, sabi ni Alan Vildad, bakit pati si Father Darwin Atabro Sanrio nadamay dun sa post mo? Post ko. Ang tanong, galing ba sa akin? Diba? Ngayon lang kayo nagtatanong. Yung post na yon na sinasabi nyo bakit hindi ako nagbabanggit ng Father Darwin, hindi sa akin galing yon. Galing yon mismo sa statement ng INC. Nag-iisip ba kayo? Uma-attend ako ng National Convention ng CFD. Hindi ko tatawagin si Father Darwin. Asan ang humor doon? Asan yung logic nyo doon? Kailan ko tinawag si Father Darwin na, Hoy Darwin, ginanyan ko ba yan? Ever since? Hindi. Pero bakit ko pinost yun? Dahil alam ko na yung mga chismosa dito, ayun ang gustong mabasa. May nagtanong, ngayon lang kayo nagtatanong, di ba? Nakabasa lang kayo ng ganon kay Sanrio to. Si Sanrio ganito, si Sanrio ganyan. Ngayon nagtatanong kayo. Ngayon, nandiyan dyan, nirepost ko yung mga post galing mismo sa sa INC page. Yan ang hirap sa inyo eh. 'Di ba? Kung nakasanayan nyo, ganito ang mga ibang mga CFD, iba ang strategy ko, iba yung way ko. Hindi nyo ko pwedeng ikumpara, buti pa si Boy Letra, buti pa si Kuya Eugene, Iba siya, iba si Boy Letra, iba si Kuya Eugene, iba ako. Hindi naman pwede na porkit gusto nyo si Kuya Eugene, dapat ganun din ang maging ugali ko. Hindi naman porkit gusto nyo si Boy Letra, dapat maging malaboy letra ako. Iba ako.
'Di ba? Kanya-kanya tayo ng way eh. Kanya-kanya tayo ng strategy. Kahit sa pangbubutata, sa pangbutas sa mga aral, iba yung way ko, 'di ba? Iba din naman yung way nila. Hindi ako yung tipong defender na dahil dito nakikilalang isang CFD, gagayahin ko na. Hindi, I have my own way. God created me unique. I have uniqueness. 'Di ba? Kaya nakabasa na ng ganito. Dapat kapag ikaw makakabasa ka ng ganon at hindi mo naiintindihan, matuto tayong magtanong. Kaya bihira lang sa mga Katolikong may utak. Bakit? Makabasa lang ng ganon, ay sulpot to. Hindi ba? Kung merong nagbabother sa atin na isang bagay, matuto kang magtanong. Isa yan sa dapat nyong tandaan lahat. Kaya ako nabibilib lang ako sa ibang mga Katoliko na nag-chat sa akin. Sanrio, ikaw ba to? Sabi ko, hindi. Bakit ganyan yung post mo? Totoo. Bakit ganyan yung post mo? Wala, pinapaalam ko lang yan sa mga CFD. Alam mo naman yung ibang mga friend ko rito sa FB, mga chismosa, gustong malaman yung mga chismis na ganyan. O edi yan, pinost ko, binigay ko na sa kanila. Ay, ganun ba? Oo, strategy ko yan. Kasi kinakalampag ko yung INC, kasi kalat na kalat ng mukha ko sa TikTok eh. Mga bastos yung mga iglot eh. Ginagamit yung picture ko, ginagawa na akong content, pinagkakakitaan na yung mga videos ko. So, gumawa ko ng ganyan. Oh, ngayon, anong gagawin ngayon ng INC doon? Gagawing propaganda, 'di ba? Yung post ko na 'yon, gagawin nilang propaganda. Magkakaroon ngayon ako ng dahilan para tapatan yung propaganda nila. Paano ko lalabanan yung INC sa ganyan? 'Di ba? Syempre gagawa ka ng dahilan. Kailangan malaman gumawa sila sa akin ng isang bagay at bibigyan nila ako ng dahilan bakit kailangan ko silang labanan. Eh ngayon, kalat na kalat yung mukha ko sa TikTok. O, di ba? Anong gagawin ko? I have no choice. I have to defend Jared Almazora. O, ayan. O, share post ako. O, paano yan? Hindi galing sa akin. Mababawi pa ba nila yung mga pinagsasabi nila sa akin? Sila ang active sa social media when it comes into defending the Catholic Church. Di ba? Hindi na ako masyadong nagpo-post. Hindi na nga ako nagla-live eh. Mas active sila sa akin, mas more on detalyado, let's say. Dapat alam nila yan, ano yan? Mas may alam pa ako sa nangyayari kumpara sa mga talagang detalyado sa CFD. At sa lahat ng iglot, no, may nakarating sa akin na ginagawa nyong propaganda. Hindi nyo pwedeng gamitin sa akin propaganda yan. Dahil nakapost mismo sa Facebook ko na sa inyo nanggaling yung post na yan. Even yung mga mugshots na kumakalat sa social media ay edited ng mga iglot. Paano ko babasagin ang isang CFD? Paano ko paparatangan ng isang CFD na ganito ka, ganyan ka? Ako ay bumabase sa mga nababasa at sinasabi sa akin. At yun ang reaksyon ko. Kaya nga sinasabi ko, ito ay aking opinyon. Nasa sayo kung tatanggapin mo o hindi. Basta pakinggan mo, tignan mo kung meron kang mapupulot na pwedeng magbigay tulong doon sa taong nasa sitwasyon na yon na problema. Hindi yung, Sanrio, eto ka na naman. O, di ba? Ang tanong, alam nyo ba? Di ba ang gagaling? At saka kung makapagsalita, akala mo close kami? Akala mo kilalang kilala ako, hoy. Hindi nyo ako ganun kakilala. Ang mga nakakakilala sa akin, yung mga nakakasama kong CFD talaga na pinupuntahan ko sa lugar nila. Hindi nyo ako ganun kakilala, hindi nyo alam ang ugali ko. Walang nakakaalam sa akin ng tunay na pagkatao ko not unless nakakasama mo ko. Makapagsalita na ikaw, Sanrio, ganito ka, sama ng ugali mo, wow! Nakakahiya sa kabutihang loob mo. Diba? At wag nating idadamay dito ang simbahan. Dahil ang opinion ko ay patungkol sa legal na usapin.
Labas ang doktrina dito. Hindi natin pwedeng sabihin sa issue ni Jared at sa INC regarding dyan sa kasuhan, hindi tayo pwedeng gumamit ng Bible verse dyan. Kaso yan. Papasok na ang batas, ang mga Republic Act. Hindi na pwedeng ipasok ang Matthew 16 verse 18 na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Labas na yan. Republic Act na yan, papasok na dyan yung karapatang pantao. Anong mali doon? Di ba? Nagkakabaranggayan na sila, nagkaroon na yata ng second hearing. Ano masama doon? Kung pagdating sa usaping legal, makapagsalita sila na ikaw Sanrio, protestante ka. Di ba? Pero nagkaroon din naman ng usapin ng mga CFD pagdating sa politika. Di ba, Lenny BBM? BBM Sara. Ang gagaling magsalita, kala mo naman mga hindi nyo dinadamay ang simbahan sa politika. Ang gagaling nyong magsabi na Sanrio, INC ka ba o bakit? Ano ba dala-dala ng mga binoto nyo? Di ba INC din? Dapat kinestyon nyo rin mga sarili ninyo. Kung usaping politika lang. Ang pinost ko, patungkol yun sa legality, sa gagawing legal action ng mga iglot. So, anong mali doon? Legal action yun, hindi yun doctrines. Makapagsalita na kumakampi ako sa INC, bakit? Nakakaya naman sa ibang CFD rito na bumoto doon sa dala-dala ng mga iglot. Di ba? Bago nyo sabihin na ikaw Sanrio, iglot ka, kampi ka dito sa mga iglot. Ganito ang inaano mo kay Jared. San ba ako kumakampi? Sa aral ba? At isa bang salitang pagkampi ang magbigay ka ng sariling opinion mo pagdating sa usapin ng batas? Ikaw Sanrio, ganito ka, ganyan ka. Wow, Hane, parang wala rin naman kayo nasasabi sa ibang CFD dito. Isa-isahin ko. Ang lilinis ng mga kamay nyo. Alvin Gitamondok, wala kayong nasasabi? Melchor Manalili, CFD Cebu, sa pangunguna ni Jong Chua, ang lilinis naman ng mga kamay ninyo. Mga righteous ata kayo't mukhang diretso tayo ng langit dito. Makapagsalita kayo sa akin ng ganyan, wow! God died and God died literally. Pagalingan, patalinuhan, ayon sa canon law, ayon sa dogma. At least ako, ang opinion ko ay patungkol sa batas. Pero never akong nakipagtalo sa isang Katoliko ng dahil sa aral. Di ba mas kahiya-hiya nga Katoliko sa Katoliko, lumalaban ng live debate. Ano naman, kung magkaroon ako ng suggestion regarding sa sa karapatang pantao, sa batas, INC ka na kaagad. Ganun ba yun? Na dahil lang sa nagkaroon ng usapin pagdating sa legalities ang Catholic sa sa Protestant, kinakailangan always Catholic. Paano yung mga paring ng babae? O dahil Catholic priest yun, dun ako sa Catholic priest, tapos ang minoles siya, Protestant. Ganon ba yon? Hindi ka ba pwedeng kahit papaano sumalungat pagdating sa usaping batas ng gobyerno? Yan ang hirap sa ibang mga CFD dito Diba? Hindi naman talaga, actually hindi nyo naman talaga pinag-aaralan yung mga sinasabi ko Naghahanap lang kayo ng butas para pabagsakin ako. Okay lang sana Kung nakikita yung mga pagmumukha ninyo, at talagang harapan kayong bumabasag ng mga sulpot, okay lang yun Kung kung kayo yung mga klaseng Katolikong handang kumain ng bala Pero hindi Alam mo yung mga Katoliko, ibang Katoliko dito na nagkukuya-kuya-kuy lang, na naghahanap ng mga butas sa mga CFD? Diyan kayo. Naakala mo parang ang laki-laki ng naging ambag sa simbahan.
Na akala mo, kung makapagsalita sa ibang Katoliko, akala mo, malaki na yung napatunayan. Hindi masama magbigay ng opinyon kung may nakikita kang hindi tama para sa paningin mo. At hindi yun ibig sabihin na ikaw ay isang protestante. Yun ay karapatan mo bilang isang Katoliko na ipahayag ang sarili mong saloobin batay sa obserbasyon mo dun sa nakikita mong hindi tama para sa sarili mong opinyon. Hindi porket eto ang opinyon mo, eto ang opinyon niya, eto ang opinyon ko, mali na ako doon. Hindi, may opinyon ka, may opinyon siya, may opinyon ako, may kanya-kanya tayong opinyon. Siyempre, legalities yan. Ano bang mali sa sinabi ko? Na ang CFD pumunta sa teritoryo ng INC. O, CFD pumunta sa teritoryo ng INC. Yung gulo na nangyari sa teritoryo ng INC, sa tingin nyo, sinong mali doon? Di ba yung pumunta? Kasi lugar nila yun eh. Nagigets nyo yung point doon, yung logic doon? O anong masama doon? Dahil lang ba sa sinabi ko, yun sulpot na ako? Sa usaping batas, kapag may gawain ang isang organisasyon at ikaw ang dumayo at ikaw ang nanggulo, anuman ang magiging statement ng mga tao dun sa lugar na yon, hindi ka pa rin pwedeng maging tama kasi teritoryo nga nila yon. Halimbawa ako, pumunta ako sa bahay nyo. Sa loob ng bahay nyo, di ba? Nanggulo ako. Sa usaping legal, sinong talo? Ako, bakit? Pwede akong tawaging trespassing. Teritoryo nyo to eh. Nagigets nyo? Anong masama doon? Buti nga kahit papano binibigyan ko sila ng idea eh. Kapag ikaw dumayo ka sa isang lugar, teritoryo nila yun. Kinakailangan mong magpasakop sa ayaw at sa gusto mo. Para kang pumunta sa mosque ng mga Muslim. Sa mosque ba ng mga Muslim, pwede ka mag-praise the Lord doon? Oh, pwede ka bang magsabi, pupunta ako sa mosque ng mga Muslim, sa simbahan ng mga Muslim, sambahan ng mga Muslim. Itataas kita, Panginoong Hesukristo, dahil ikaw ang Diyos namin. Pwede mong gawin? Diba hindi? Anong gagawin mo? Magpapasakop ka. Labag man sa kalooban mo, dahil hindi yon ang kinamulatan mong pananampalataya, kailangan mong makisama. Pag pumunta ka sa bayan ng mga Buddhist, bagamat hindi tayo naniniwala na ang Buddha ay dapat kilalaning Diyos, pero kapag nandoon ka, kailangan mong makisama sa tradisyon nila. Ganon din kapag dadayo tayo sa lugar ng mga protestante. We have to pay them respect. Dahil tayo pa rin ang dumayo doon. O, protestant na ba? Eh, ayan lang naman ang sinabi ko. Hindi ko naman sinabi na ang aral ng INC ay tama. Mali ang aral ng Katoliko. Ang sinasabi ko lang, kapag tayo ay dadayo, we have to show respect. Dahil ang na-issue dyan, yung pananampal dun sa kasamahan ni Jared. Diba? Kumbaga, ikaw yung pumunta dun sa lugar, bakit ka nga namang sinampal? Ano ba yung ginawa mo? Kahit ano pa yung sabihin natin doon, lugar nila yon at meron silang gawain. Hindi kasi, ang dami kasing mga Katolikong putak ng putak, hindi nyo kasi inaalam din yung kabilang side. Yes! Let's say na tayo ay mga CFD. We have to protect the Catholic Church, pero hindi tayo pwedeng maging one-sided. Hindi tayo pwede na, eto yung narinig natin sa kapwa natin because he is a Catholic. Yes! Papabor agad tayo. Hindi ganon. Kasi kapag dating sa gulo, pagdating sa mga legal na batas, kailangan maging both sides tayo. Siyempre, pagdating sa aral, sa Catholic tayo. Aral ng simbahan yan eh. Doon talaga, pasensya ka na, pero hindi ako papabor sa'yo, lalo na kung inaral mo, pag-aral ng simbahan. Pero kapag dating sa mga gulo, at ito ay nilalakipan na ng mga batas, ng mga legalities, may issue na ng kulong-kulong dito, both sides. Hindi ba katulad yung kay dun sa pare at saka dun sa lipa, 'di ba yung kay Mama Mary na hindi pa aprobado sa lipa, yung mediatrix? O lahat naman tayo hati. 'Di ba? Lahat naman tayo na hati. Pinag-aralan natin yung side ng mediatrix, pinag-aralan natin yung kay Father Kabahug. Kabahug 'yun, 'di ba? Tama ba ako? O meron ba sa atin nagsabi na yung mediatrix na yan nakakadiri yan? Wala. Ano yung sinabi natin sa mediatrix? Hindi pa rin kasi pwede siyang
gawing in general yung pagde-devotion, kundi personal devotion kasi hindi pa naman siya aprobado ng simbahan. Di ba ganon? Pero legalities yon. Meron ba sa ating nagsalita rito na ano ba tong mga Katoliko dito, pagalingan kayo ng pagalingan, kasuhan kayo ng kasuhan? Wala. It's all about the legalities. Di ba? Nung dinimanda si Father Cabajo, ganun nangyari kay Father Cabajo. Hindi ba, pumabor sa kanya yung batas? O big deal ba sa atin? Hindi. Binash ba natin yung kabilang panig? Hindi. Kasi tayong mga Katoliko, pagdating sa usaping legal, meron tayo kanya-kanyang opinyon. Pero kung tayo naman ay magkakaroon ng opinyon patungkol sa katuruan ng simbahan, Katoliko ka at tumaliwas ka, heretiko ka, dun ka mag-react. Diba? Dun tayo magre-react. Kunyari, katuruan ng simbahan, aral ng simbahan. Kunyari, Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Nag-disagree ako, no, you're wrong. Ang tinutukoy dyan, halimbawa, sabihin nating iglot. Yon, sabihan nyo ako, Sanrio, napaka-heretiko mo. Ayun, Father Cabading, thank you po, Ate Connie. O, di ba? Yun, sabihan mo ko na, Sanrio, doon nyo ko iba. Sanrio, plastic ka, iglot ka. Paano naging Protestant yung Matthew 16 verse 18? But, ang isang mananampalatayang Katoliko, kung magkakaroon man siya ng sarili niyang point of view and opinion pagdating sa usaping batas, labas ang simbahan dyan. Binibigyan tayo ng karapatan ng simbahan kung kanino tayo papanig dahil hindi tayo ugali ng mga iglot. Hindi tayo katulad ng batas ng iglot na kung sino ang binoto, lahat boboto ng ganon. Ito ay pagpapakita at paano ko ba sasabihin? Ito ay pagpapakita at pagtuturo na ang simbahang Katolika ay hindi tayo kinukulong dahil lang sa ito ang opinyon ng simbahan. Tayo, pagdating sa legal, sa usapin ng batas, pagdating sa usapin ng politika, tayo ay may karapatang magbigay ng opinyon dahil tayo ay may kanya-kanyang reaksyon sa mga nababasa, sa mga nakikita, sa mga naririnig. Basta't hindi sasaklaw dito ang aral ng simbahan. O, paano ako naging Protestant doon? Paano ako naging INC doon? O, yung mga CFD dito, ha? Alam nyo ba ginagawa sa akin sa TikTok? Kasi kayo ng mga nakakulong kayo sa FB. Sa TikTok, alam nyo ba ginagawa ko doon sa TikTok? Kailangan ko pa bang ipaalam? Kailangan ko pa bang sabihin sa inyo kung anong ginagawa ko, kung bakit ako ang laman ng content ng mga INC doon? Kailangan ko bang ipagmalaki at ipaghambog at ipagyabang sa inyo? Para lang sabihin na si Sanrio magaling, matalino, kailangan alam ng lahat? Hindi ako ganon. Pag may gagawin kang isang bagay para sa Diyos, ilihin mo. Kung magdadasal ka nga, ipinid mo yung pintuan, di ba? Isarado mo yung bintana. Kailangan ko pa bang ipanghambog na si Sanrio bungangaan na naman? Hindi. Ang Diyos ang kikilos at ang Diyos ang maglalahad at maglalantad ng mga lihim mong ginagawa para sa Kanya. Kaya yan ang hirap sasabihin, hindi ka pabor sa CFD, kalaban mo CFD. Alam mong CFD yung nasa ganito, CFD yung parang, paano ba yung sinabi sa akin? Dehado. Bakit hindi ko daw kampihan? Kakampihan ko yung CFD. Catholic Faith Defenders yan Pag sinabing CFD, general yan. Lahat ng dumedefend sa simbahan. Kakampi ko yan. Kasi dumedefend din ako Pero sa mga actions natin, pagdating sa legalities, kanya-kanya tayo ng opinion dyan. Kalas-kalas na muna tayo. Pero pagdating sa aral, magkakakampi tayo syempre. Diba? Kaya nga sabi ko, tama naman yung pakikipagdialogo ni Jared, wala naman akong masasabi doon. Yung mga doctrines niya, yung mga debate niya, angkop naman sa katuruan ng simbahan. Ang sinasabi ko lang, yung parang hindi ko lang kasi nagugustuhan sa way ng pagde-defend ni Jared, para siyang Eli Soriano way na naging Katoliko. Ano naman masama doon? O may masama ba doon? Mali ba ako doon? Ewan ko kung hindi nyo nakikita yun, edi hindi. Ako lang may mata.
Hindi ba, na parang, yung way ng pagkakabigkas, deliver, yung actions, para sa akin. Hindi ko para sa inyong lahat. Para siyang Protestant way. Pero Catholic, yung aral. O anong masama dun? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ano gusto nyo? Manguto ako para lang masabing, mabait si Sanrio. Hindi naman ako ganun. Kahit naman yung nakikilala nyo ko, kilala nyo naman ako, di ba? Lahat ng ginagawa ko. Alam na alam nyong lahat. O, totoo naman yun para sa akin. Ang sinabi ko, parang baka na-offend. Yung kausap niya, kaya nanampal. Kasi alam din, nakikita din naman natin yung sunod-sunod na Protestant na debates ni Jared. Talagang kahit din ako, talagang nanggigigil ako sa'yo, nanggigigil, di ba? May mga ganun, pwedeng ganun ng reaction. Walang ano dun eh. Kasi di ba marami rin namang mga disciples, the apostles, even Christ, sinasapok, sinasampal, ginugulpe. Andun tayo. Pero sa atin kasi, hindi na natin pa kailangang maranasan yan sa Pilipinas because Philippines is a Catholic country. Napaka-OA naman na imartir ka pa dito. Siguro meron in some point, pero hindi na siya ganun katalamak. Catholic country ka na bakit ka pa i-discriminate sa bansang Katoliko, di ba? Hindi katulad sa mga Iran, sa Iraq, talagang yung mga Christians dyan, pine-persecute. Unlike sa atin, Katolikong bansa naman talaga na to, tong Pilipinas. Kaya, hindi na natin kailangan pang i-spread ang Christianity. Ang kailangan i-spread dito, yung tamang turo ng simbahan. Kaya kinakailangan, yung mga turo ng simbahan na i-deliver siya, lalo na kapag in public, sa professional, kung hindi man professional way, in a humble way. Para at least, kalaban mo man siya sa faith, papakinggan ka niya, hindi dahil sa kalaban ka, kundi nakikita ang kanya ng kababaang loob. What's wrong with that? O, masama ba yun? Alam naman, ewan ko sa inyo pero sa akin kasi parang yun yung nakikita ko. Pero hindi ko naman sinasabi na pumapabor ako sa iglot. Sa mga kasong nangyayari. Kung bakit nagkaroon ng sakitan, kung bakit nagkaroon ng mga ganyang nabulyawan, 'di ba? Parang yun lang yung opinion ko na parang sa dami ng mga kakilala kong debater, sa dami ng mga kilala kong nagpa-public debates, sa dami nakakilala kong nagpa-public preaching, bakit hindi yan nararanasan? Yung sinampal-sampal sila ng mga Protestant. Pumunta ako sa iba't ibang lugar, mga nagpa-public preaching, hindi ko rin naman naranasan yan. Sabi ko nga, nasa approach yan. Nasa kung paano mo kinakausap yung taong kalaban mo sa faith. O let's say katunggali. Hindi ba? Hi Kuya Jerry Gross Peliwag, di ba? Ang dami-daming nag-live, di ba? Katama si Father Darwin, minura ba? Sinampal ba? Nakikipag-live debate? Di ba hindi? Si Father Darwin? Bakit sa kanila nakarating sa sampalan? Anong approach? Yun nga yung pinopoint ko lang. Nasa pag-a-approach kasi. Kasi sa akin, sa opinion ko, sa nakikita ko kasi, baka napikon nga sa kanila. Kasi kilala nyo naman din si Jared, malakas mang asar. Baka na-trigger o baka mamaya senior na yung kausap, di ba? O kaya sabihin natin na masyadong formal yung pinasukan nilang gawain ng INC na pikon. Hindi kineri yung way ng pagsasarita ni Jared, di ba? Nagkaroon ng sampalan talaga. Shit, teleserye to. Teka lang po. Hello, sino to? Sandali lang, wait lang. So yun, may tumatawag sa akin. Ayan, si Kuya Jun Alunan, hello Sanrio, watching from parang Maguindanao del Norte. Hi po. So ayun, di ba? Nagigets nyo yung point ko. Ang dami-daming lumalaban ng live debate. Ang dami-daming lumalaban ng public preaching. Nasampal ba? Nasa approach yun. Kumbaga ito ay, kung para sa kanila isang panghuhusga, hindi ito panghuhusga, ito ay sarili kong opinyon. Na baka pwede o maaari na magkaroon ng magandang dulot kay Jared. Kasi ganyan din naman ako dati, di ba? Sanrio, pa-live-live ka, naka-lipstick ka pa.
Sanrio, bakit nakasando ka lang? Ganyan pasuot mo. O di ba ngayon, unti-unti naman na may makeover. Hindi nga lang siya on the spot. Hindi nga lang siya yung transitions ng mga itsura ko. Di ba? Nung sino man nakakakilala sa akin way back 2020s. Di ba? Ibang-iba na yung itsura ko ngayon. Dati, one line ng kilay ko. Pero, sa akin, kahit masakit, di ba nung una hindi ko rin naman tanggap. Hindi ko rin naman tanggap yung una yung walang baklang mangangaral. Di ba? Debate kang bakla ka, naka-lipstick ka pa, feeling mo babae ka, naka-bra-bra ka pa dyan, bakla ka. Hindi ka dapat nagiging CFD, kahihiyan ka ng CFD. In his time, masakit. Tinatama ka eh. Kasi pag tinatama ka, hindi mo ugali. Tama? Kapag once na sinasabihan ka na wag yan ang gawin mo, hindi mo kasi yun ugali, kaya masakit, nakaka-offend sa ego. Ganyan din naman pinagdaanan ko tignan nyo naman ako ngayon, umayos-ayos na. Diba? Hindi nga lang siya on the spot. Yung sinasabi ko sa kanya ay hindi yun panlalait. At hindi rin yun sinasabi ko sa kanya na mali siya. Ang sinasabi ko lang dun sa nakikita ko na dahan-dahan, baka pwede niya ring baguhin. Kasi kung sa akin nga, nababago ko eh. Kanino bang benefits yan? Sa kanya din naman, kay Jared din naman, di ba? Kapag mahal natin ang isang tao, papayagan ba nating mapahamak? Alam mong ahas, pupuntahan, hahayaan mong pumunta sa ahas. Hindi ba? Ang galing-galing ng mga taong mamuna. Ang galing-galing ng mga taong magsalita ng ganito. Napakahirap sa isang tao kapag tinatama natin sila. Mahirap, masakit yun pag tinatama ka kasi hindi mo siya ugali. Hindi mo siya natural. Pinipilit niyong baguhin ang natural na pagkatao ng isang tao para lang sa ikakaayos ng sarili niya. Kahit sa akin, natural ko ba yun Natural ko ba to? Diba? Pero pwede mo siyang mabago at pwede mo siyang makasanayan kung babaguhin mo yung mindset mo. Ano ba itsura ko dati? Before and after, noon at ngayon. Tignan nyo nga yung laki ng pagkakaiba. Kung paano ako dumedebate noon, kung paano ako nagsasalita. Kung paano rin ako mambuli ng mga protestant. Kung ilang mga CFD ang pinilit akong durugin. Kasi nakikita nila, Sanrio, malito, pero hindi ako nakikinig. Pero sa paglipas ng mga panahon, marirealize mo yan, tama pala si ganito, tama pala si ganyan. Sa tingin ko, dahan-dahanin natin yung pagbabago. Look at me now. I'm okay, I'm fine. Diba, kahit pa paano nakakapagsalita na ako na hindi katulad noon na kulang na lang, maputol yung leeg, yung ugat ko sa leeg. Ganon din sana tayo sa ibang CFD na hindi lang puro na lang kay Sanrio kayo nakatutok. Magbigay lang ako ng opinion na nasalungat sa opinion nyo. Sulpot ka na Sanrio, demonyo ka, anak ka ng bulkan, anak ka ng kadiliman, kampon ka ng diablo. Ano yan? Kayo lang ang pwede. Pagdating sa akin, bawal. Diba? Nasaan yung pantay na doon, pagtrato bilang mga Katoliko? Kaya ako, sinasabi ko yon kay Jared, hindi ko naman sinasabing malinis ako. Pero tinutulungan ko siya, kagaya ng pagtulong nyo sa aking mga CFD, kung ano yung mali na nakikita sa kanya, na baka pag tinama niya yon o sabihin nating binago niya ng kahit kaunti, baka mas lalo siyang maging magaling at maganda't panoorin. Maganda pakinggan. Wala namang masama doon kumpara naman sa ikabubuti ng kapwa natin eh. Hindi naman natin kailangan magbalat sibuyas. Kasi ako ilang beses din akong tinama at masakit yun. Kaya, nandoon ako pagdating sa gawain ng simbahan, meron tayong tinatawag na fanatics, meron tayong tinatawag na fina-follow natin yung mga gusto nating i-follow. Nandoon tayo. At pinoprotektahan natin sila kasi mahal natin sila. Pero sana, yung pagpro-protect natin, nakakatulong. Iba yung pinoprotektahan sa kinukonsinte. Iba yung pagmamahal sa tinotolerate mo na gawin niya yung mali. Hindi na pagmamahal yun. Kung tayo talaga, mahal natin ang isa't isa, mahal natin ang bawat isa,
tapikin din natin. 'Di ba? Maaaring sige magkakaroon siya ng negatibong reaksyon sa atin. Maaaring kapag tinapik mo, sasama ang loob, magagalit sa'yo, magka-friendship over kayo, cutting ties. Mangyayari yan. Masakit itama eh. Masakit pag tinatama ka, mangyayari yan. Magagalit sa'yo, isusumpa ka, cutting ties, sulian ng kandila, yes. Pero marirealize niya yan sa tamang panahon. At yung realization na yan ang pinakamagandang regalong na ibigay mo sa tao. Siyempre kapag ikaw nagtatama, ikaw yung magsasacrifice, ikaw yung masasaktan. Kasi yung sugat na ginagamot mo sa kanya, hindi ba kapag gumagamot ka ng sugat, nagre-react yung katawan, pwede kang mahampas. Di ba yung iba pa pag ginagamot mo, ikaw pa namumura, ginagamot mo na nga. Ganun talaga eh. If you are correcting someone, ikaw ang sasalo ng pain para mag-heal yung taong yun. At talagang usually, yung mga taong nagmamalasakit para itama o yung mga taong nakakakita ng mali sa iba para kahit papaano, hindi naman dahil perfect tayo, is para na rin sa kanya, is maging maayos, tayo talaga sasalo ng pain. Pero wag nating itolerate ng ganun. Magaling si Jared. Very smart, very witty when it comes into Bible verse. Nararamdaman ko yung emotions, nararamdaman ko yung determinations niya pagdating sa pagde-defend ng Catholic Church. Pero sana, kung meron man tayong nakikitang actions na feeling natin parang medyo sablay, wala namang masama kung magsalita tayo ng ganon. Kaya, naiintindihan ko yung mga followers ni Jared o yung sa iba, sinasabi na, Sanrio, masyado kang masakit magsalita, baka maglaylo. Bakit ka maglalaylo? We are here to defend the Catholic Church. Kapag ikaw naglaylo ka sa simbahan. Hindi sa akin. I am not your church. I am not your God. You are defending God. You are defending the gospel of the Catholic Church. Bakit ikaw ang maglalaylo para sa akin? Who am I? 'Di ba? Kaya kinakailangan tayo is maipaliwanag din natin sa kanya kasi itong nangyayari na to, pwede yan maulit na naman. 'Di ba? Nakikita nyo naman yung way ni Jared. Sabihin natin, sige, nanalo tayo sa kaso. Sa tingin nyo, di yan mauulit. Mauulit. Bakit? Kasi walang nagbago. Bakit? Wala kasing pumuna. Wala kasing nagpaliwanag. Wala siyang maiintindihan. Hindi niya maiintindihan yung mga bagay na hindi maganda kung hindi natin sasabihin. Hindi niya maitatama yung mga bagay na para sa atin, hindi siya komportableng panoorin kung hindi natin ipapaliwanag. Kahit sabihin natin na ngayon, he won the case. 'Di ba? Sa tingin niyo, di yan mauulit. Kayo na rin na nagsabi, napakabata ni Jared, napaka-agresibo. Andiyan pa yung purity ng puso. Hindi katulad kapag medyo may edad-edad ka na, ang nasa utak mo na lang dyan, professionalism. Diba? Kasi gamay na niyan yung emosyon. Alam na nila din yung kung paano magsasalita, kung paano magbibitaw sa mga opponents. Pero kay Jared yun nga eh. Bata pa lang, dapat hinuhubog na natin. Para kapag tungtong niya talaga sa tamang edad, alam niya na kung paano niya ipaglalaban ng simbahan. Baka mamaya magulat tayo, mas talunin niya pa yung mga pinakamagagaling na CFD dito. Ganon talaga. It hurts, you know. Wala akong magagawa. Kasi kahit anong bash niyo sa akin, kahit anong sabihin niyo sa akin, anak ka ng demonyo, anak ka ng dilim, Sanrio, pakailamera ka, hindi kayo ang huhusga sa kaluluwa ko. Kahit na anong sabihin nyo sa akin, as long as alam kong makakatulong to sa tao, kahit alam kong masakit ako magsalita, hindi ko yan babawiin. Kasi ganun talaga. Mas gugustuhin kong masaktan ka at is alam mong nagiging totoo ako sa'yo kaysa nag-I love you ako pero pinaplastic lang kita. Mas gugustuhin ko na Sanrio, natanong mo ba si Jared kung gusto niya magpare? Actually, tumatawag sa akin kanina si Father tuloy. Si Kuya Wendell Talibong, yung grupo ni Jared. Well, hindi ko alam kung mga PPP yata yun kanina. Ang dami tumatawag sa akin, tapos pati yung mga
humahawak yata ng mga GC ng PPP. Kinontak ako, then kinukuhaan nga ako ng statement ko regarding nga dun sa post na parang ang kumakalat sa akin daw galing. Kaya ako nainis ako kasi parang okay, sige, bakit kayo nagtatanong sa GC? Bakit kayo nagtatanong sa mga taong hindi naman ako? Bakit hindi ako yung tanongin nyo? Post ko yun eh. 'Di ba? Parang protestante ka. Parang katoliko ka. 'Di ba? Meron kang aral na hindi maintindihan. Bakit ka nagtatanong sa Protestant? Bakit hindi ka magtanong sa Catholic Church? Ganon din sa akin. Post ko yan. Bakit hindi ka sa akin magtanong? Bakit nagtatanong ka sa iba? Ayun yung pinaliwanag ko din sa kanila na yan ay parang paano ko ba sasabihin? Signus. Parang sign ko sa mga INC na bababa na ako sa kanila. Ganyan kasi ako kapag halimbawa magsisimula na naman ako, lagi ako nagbibigay ng brainstorming. Natutunan ko to sa CFD Cebu Magbibigay ka ng brainstorming, magbibigay ka ng maglalagay ka ng isang post na pag-uusapan ng lahat. Dito mo makikita yung mga taong may utak. Kasi parang ako, nakasanayan ko din, based nung way back to 2021, nung ako ay nag-under ng seminar sa CFD Cebu, ganyan nila ako tinrin, na hindi dapat lahat spoon feeding. Meron silang mga halimbawa, turo, na parang gagawin nilang heretical at kinakailangan ikaw ang makapuna kung tama o mali. Hindi kasi tayo pwedeng maging because I am a Catholic and you are a Catholic. Oo ka lang ng oo. Paano kung halimbawa merong Catholic na mataas ang logic, pinaikot kayo sa pagtuturo, tas kayo oo kayo ng oo. Syempre hindi ka papalag. Katoliko yun Pero may naririnig kang mali, oo ka lang, hindi. Ang tawag dyan, strategy. Kailangan mataas ang logic mo dyan. Kapag once na halimbawa, hindi lang sa akin, kahit sa ibang mga CFD ginagawa to. Katulad ni Hamski Ray. Di ba na-issue siya dun sa, Senyor Santo Niño? Parang, nabash din siya ng ibang CFD na napunta sa PPP. Pinagtalunan yan na parang dapat tayo bilang mga CFD, meron din tayong logic. Ito bang post na to, ito bang ibig sabihin ni Sanrio is, ito bang post ni Sanrio, post niya ba talaga? Katulad nung kay Hamski, diba? Ito bang post ni Hamski, tumututol ba siya sa kahulugan ng Senyor Santo Niño? Nabash yan si Hamski. Ano yan ano bang pangalan ng grupo nila Hamski? Diyan sa Quiapo, magaling na yun pero nabash. Nag-brainstorming lang yun sa post. Ganyan din sa akin. 'Di ba? Diyan mo masusukat yung talino mo. Yung taas ng logic mo. Diyan makikita kung chismosa ka ba talaga o hindi. Kasi yung mga nagsasabi sa akin na ikaw Sanrio, napakagito mo. Yan yung mga chismosa. Imagine niyo ang dali mong mapaniwala na yung post na yon na which is taliwas doon sa CFD is mismong galing sa akin. 'Di ba? Kung ikaw meron ka neto, alam mong CFD ako, sa tingin mo sa akin galing yung post na yon. Diyan mo malalaman kung may ganito. Utak. Kung kayo nag-undergo kayo sa talagang mga magagaling magturo, ganyan sila, nag-brainstorming sila sa amin. Paano ko sabihin ko sa'yo, ito sabi dito ang rebulto, ganito, ito sabi dito ang true church, ganyan. Paano yan, walang katoliko dito. Ganon sila. Paglalaruan yung utak mo, kinakailangan mong malaman kung ito bang sinasabi nito is pinaiikot ka lang, o itong sinasabi nito sinusubukan kung paano mo iintindihin yung nakasulat. Dapat ganon tayo. Hindi lang dahil sa may nabasa ka, buga agad. Sabihin natin hindi natin kaya, hindi kaya ng utak natin intindihin yun. Di tanungin nyo dun sa nag-post. Diba? Halimbawa, sa ibang CFD, hindi lang sa akin. Bakit ganyan yung post mo? Hindi kita magets. Anong masama dun? Hindi yung
Ikaw talaga masyado ka nakandemonyo. Masyado ka lumalaban sa mga CFD. Di ba ang pangit? O ngayon, sinare ko na. Kung saan galing yung post na yon, o mababawi pa ba yung sinabi nila sa akin? Hindi na. O ano na lang gagawin ko? Magpatawad na lang. Di ba na mura-mura na ako? Kasi ganun yun eh. Siyempre, ang tagal kong nawala. Di ba? Kumbaga, ang tagal nyo akong hindi napapanood. Kasi yung mga debating platform, wala na rito eh. Nasa TikTok na eh. Kumbaga, yun yung way ko para kalampagin kayong lahat. Na, naku, ito na naman si Sanrio, may issue. Di ba? Sabi ni Ate Lynn Maritams, hindi ako nag-comment sa post mo. I know, mga copy mo yun. Oo. Science talaga yun. Kaya napaka-imposible. Tingnan nyo sila Kuya Wendell Talibong, ang sabi lang sa akin, Sanrio, iburahin mo yan. Baka gawing panlaban sa'yo ng INC yan. Kasi bago ko siya na-post, alam na ng buong PPP yan. Bago ko siya ma-post yung message na yon, umiikot na yon sa mga CFD. Kaya naloloka ako. Kaya nga sabi ko, oh my God! Kayo yung active sa social media sa CFD. Ako nga yung nanlalamig sa CFD. Hindi nyo alam tong issue na to. Hindi nyo alam kung saan galing tong post na to. So it means kung hindi pa ako nag-post nun, hindi nyo pa malalaman yung mga nangyayari. O tignan nyo, kinokontak nila ako. Ngayon. O, ngayon sinasabi sa akin, Sanrio, laman ka na ng TikTok, baba na. O, wait lang, kalma. Siyempre, yung mga nakakakilala sa akin, kung paano ako mag-brainstorming o mag-tricks, ako minsan mapanlin lang ako sa mga post parang, minsan sinasadya akong mag-isip kayo ng ganito sa akin kasi diyan ko talaga sinusukat kung sino yung may ganito. Diyan ko talaga sinusukat, ito matalino to. Tinatandaan ko yung mga pangalan ng mga yan. Tinatandaan ko kung sino yung kulang, sino yung magaling. Na ay, oo, may future to. Ganon din ako kasi hindi ko naman minamaliit yung mga written Yung mga pag nagla-live ako, yung mga nagre-written dyan, hindi ko kayo minamaliit. Maraming magagaling dyan, hindi lang kaya magsalita kasi mahiyain. Pero marami akong kakilalang magagaling. Kaya doon ko sinusukat, okay, talino pala to. Ganun, ina-analyze ko din syempre yung mga nagko-comment sa mga videos ko. Hindi naman ako parang artista dyan na, hi fans! Hindi, syempre pinag-aaralan ko din yung mga sinasabi, kung may laman ba, ano ba yung ideas netong mga to. Pinag-aaralan ko kasi natututo din naman ako doon sa mga nababasa ko, di ba? Kaya talagang, actually, hindi minsan, mas madalas nga yata Mas madalas ganun yung mga post ko Di ba kaya nga dinadagsayan Di ba yung mga ibang CFD, Sanrio, sulpot ka. O nire-replyan ko ba? Yung iba, yung iba, tatatawa na lang ako. O, sige, bahala kayo mag-isip sa akin ng ganyan. O, hanggang sa bandang huli, kapag punong-puno na talaga, tsaka ako magpapaliwanag. Anong sasabihin? Sorry, Sanrio, hindi ko na-gets. O, yan tayo Kaya yung mga ibang mga nagpa-follow sa akin dati na Sanrio, protestante ka, sulpot ka, ba't ganyan ang post mo ngayon? Aba, marunong nang magtanong. Minsan tumatawa na lang, Sanrio, nang aasar ka na naman. Siyempre, sabi ko, kasi parang naboboring na yung mga defender natin, gustong may pagkaabalahan. Isa sa dahilan kung bakit din ako nagpo-post, isa sa dahilan kung bakit ako nagbe-brainstorming sa post ko, kasi ayoko kayong maboring. Siyempre, iba pa rin yung meron tayong pinag-uusapan, di ba? Iba pa rin siyempre kapag, dito na si Sanrio, yung chismosa ng bayan. Yung CF din chismosa. Di ba, iba pa rin siyempre yung, Sanrio, yung nangyari. Ganito nga yung chismis. Di ba, kumbaga, iba pa rin yung parang, yung nakakausap mo, pagdating sa simbahan is masigla. Di ba, yung sasabihan ka na, ganito kasi nangyari, yung kikwentuhan ka. Iba naman din kasi nagbabasa ka lang na, boring na boring ka, tas para lang, masabing CFD ka, kahit hindi ka naman nakaka-relate, sige lang. Comment ka lang doon ng comment ka ng comment. Ako hindi. Gusto ko nakaka-relate kayo. Gusto ko nasusundan nyo ko. Yung tipong, kada post ko, para siyang teleserye, na kada post ko, ay alam ko na to. Sanrio kasi ganito yun Tama ka Sanrio, napanood ko tong na to Ganon yung gusto ko, yung nakaka-relate kayo. Kasi doon yung madaling maiintindihan yung nangyayari. Even sa pagpe-presentations ko sa doctrines ng simbahan, sa mga nakaabot sa akin na nagla-live ako patungkol sa mga iba't ibang doktrina ng ating simbahan. Di ba dinadaan ko siya sa story? Dinadaan ko muna siya sa history.
Pagtapos kong ipaliwanag ang history, tsaka ako magba-Bible verse. Maganda kasi yung naiintindihan natin. Kaya yung post ko no, na nagsasabi kayong INC ako, iglot ako, Protestant mindset ako, hindi. Pauga ko lang yan. Kalampag ko lang yan na, hoy, Sanrio is here. Sanrio is back. O, ano na mga kumare? Ano ba yan? Laban na naman ba? Puksaan na? Diba? Parang ganon. Na parang gusto ko kayong bigyan ng isang paano ko ba sasabihin? Gusto ko kayong pakitaan ng isang post na lahat kayo makakalampag. Hala, si Sanrio sulpot ata. Ayan, kaya ko to pinapaliwanag sa inyo. At sa nagtatanong din po patungkol sa TikTok ko, kasi may TikTok na po ako eh. Yan, naipost ko na rin po siya sa timeline ko, dun po akong maglalalagi. At babantayan ko yung galaw ng mga iglot, kasi mukhang dun yata sila nagkakalat ng lagim. Kasi alam naman po natin ang Facebook, yung mga usually natira sa Facebook, mga senior. Yung mga talagang mga parang hindi na kayang alamin yung mga YouTube, 'di ba? Yung mga hindi naman sa nila lahat Ayan na naman tayo. Baka sabihin niyo na naman si Sanrio judgmental. Ibig ko sabihin, yung mga talaga mga debaters, usually yung mga kabataan nasa TikTok na po. So doon ako maglalalagay. Ang TikTok account ko ay makikita nyo po sa timeline ko, pinost ko, no? At ayun po, sa lahat po ng mga CFD dito, tawag neto, ipagdasal na lang po natin kung ano ba yung mga magiging kaganapan kila Jared. Dahil ako ay nakafocus din sa kung ano yung tawag neto. Dapat gawin din syempre ni Jared dahil tropa, 'di ba? Pero tatry ko silang i-reach out mamaya, tawagan kasi hindi ko nasagot yung mga tawag nila. Tatry ko rin magpaliwanag din kay Kuya Wendell Talibong. Kasi syempre naloka sila, 'di ba? Tagal kong wala. Sanrio, ano na naman yung post mo? Burahin mo yan, 'di ba? Parang ganon. Ano, which is lambing naman nila sa akin 'yon. Lambing sa akin ng mga PPP 'yon. Hindi ko naman 'yon na hindi ko naman 'yon minamasama. No, pag ang mga punto per hindi lang punto per punto, even sa mga CFDF, nag-chat din sa akin na nakaraan yung na parang hindi ko lang kung kakausapin ko ba yung kailangan kong makipag-usap sa presidente ng CFD. Sabi ko, sa Pilipinas ba yan? Oo, Sanrio, tungkol kay Jared. Di ba marami silang mga sinasabi sa akin. Pero, wag nyo pong isipin at wag nyo, wag nyo pong isipin na parang tinotolerate ako o kinukonsinti ako ng mga CFD, ng mga magagaling na debater. Hindi. Sinasabihan din nila ako para rin sa sarili kong kapakanan. No, pinagsasabihan ako, Sanrio, burahin yan. Propaganda yan. Ipanlalaban talaga sa'yo ng sulpot yan. Burahin mo yan, Sanrio. Tigas talaga ng ulo na ito. Totoo yun. Sanrio, ano na naman yung mga pinaggagawa mong ganito na naman, Sanrio. Ay, pasensya na po talaga. Kasi ganun talaga eh. Tayong mga tao, paulit-ulit tayong magkakamali kasi hindi naman tayo perpekto. At yun lang din ang magaling sa mga kaibigan, sa mga tinuturing akong pamilya, lalo na sa punto per punto, ganyan nila ako pagsabihan. Sanrio, ano na naman tong post mo? Bakit may ganyan na naman? Burahin mo yan. Ganon, edi-delete. Diba? Ganon yon. Parang, hindi rin naman po ako kinokonsinte ng mga kapwa CFD. Siguro, na-shock lang sila. Kasi diba parang, yung pagbabalik ko is nakakabigla para sa mga mentor ko, 'di ba? Yung mga mentor ko. Sanrio, nabulok ka na sa FB TikTok. Yan, ganyan kami mag-usap. Kaya sa lahat po ng mga CFD, sa mga kaibigan ko dito at lagi po nating tatandaan ang way ng paano ko ba sasabihin? Ang pamamaraan natin pagdating sa pagtuturo, pagdating sa pagdedepensa, o pagdating na lang din sa pakikipag-usap, sa kapanalig man o hindi kapanalig, yan ay nakadepende po sa panahon. Tayo ay nasa modernong panahon. Pero kahit na po sana na tayo ay nasa modernong panahon, kapag tayo ay makikipagdialogo, lalo na tayo ay pinapanood ng maraming tao, siguraduhin po nating maayos ang ating pag-a-approach sa hindi natin kapanalig o sa katunggali natin.
Kasi mas masarap magtapos ang isang pagtutuos na may pagkakaibigan at hindi siya nasira. Masarap magtapos ang isang pag-uusap sa maayos na paraan. At yun din naman din yung lagi kong sinasabi din sa lahat. Siguro pwede kang magtaray, pwede kang magtaas ng kilay, kung gusto mong mag-high note na parang Mariah Carey o Morissette Amo na nagwi-whistle, kung solo flight ka. Halimbawa, ako, may sulpot dito. Pwede yun. Karapatan ko to, hello. Live ko to eh. 'Di ba? Kung baga presentations ko to eh. Pwede kang mag-high notes dyan. But, kapag tayo ay pinapanood sa isang tagisan ng aral ng simbahan, make sure na tayo ay mag-a-approach sa hindi natin kapanalig sa maayos at mapagpakumbabang pananalita at kilos. Para hindi man sila magbalik Katoliko, at least makita nila na ang mga defensor ng simbahang Katolika na kanilang nakaharap ay may mga mabubuting ugali. Hindi po natin ikakapanalo sa laban ang pagpapakita ng agresibo at nakakagalit sa ibang tao. Kailangan lang po natin dito ipaunawa sa kanila ang doktrina ng simbahan. Kung hindi tinanggap, wala tayong magagawa. Hayaan na lang natin ang biyaya ng Diyos ang kumilos sa mga yan, di ba? Ang mahalaga, nagawa mo yung trabaho mo at magtapos man yung pag-uusap, tanggapin man o hindi yung sinabi mo, ipakita pa rin natin sa kanila ang paggalang at pagrespeto. Dahil kung ano ang iyong tinanim, ay siyang iyong aanihin. Hindi po kabawasan sa pagkatao natin ang pagbibigay galang sa lahat ng mga nakakadebate natin. As I said, ako rin po ay pwede naman din ako at nasa posisyon naman din po akong magsalita pagdating sa kung paano ang magiging pag-uugali natin sa mga debates na yan. Dahil alam nyo na rin naman po na ilang beses na rin naman po akong lumaban ng debate. At nakipaglaban na rin po ako sa iba't ibang mga stations, sa mga radio programs, di ba? Sa mga debates. Dapat ganun po yung ating laging gagawin. No, iba dapat tayo sa FB, mga ganito, 'di ba? Cellphone yan. Sige, magtaray ka. 'Di ba? Pero kapag dating sa personal na, yung face to face na, irespeto natin sila. Kailangan ng presensya natin ay makikitaan tayo ng kababaang loob, approachable ka, masayahin ka. Kasi kahit din sa mga pinuntahan kong NATCO, National Convention ng CFD, hindi ko naman din ipinakita na kapag dating pag si Sanrio nakita mo, matapang, defender, hindi. Komedyante ako sa personal. At alam niya ng mga nakasama ko sa mga NATCO, tawa kami ng tawa. Puro ako kalokohan. Kasi syempre, pagdating sa aral, focus tayo sa aral. Pag debate tayo. Pero wag natin dalahin yung pagiging debater natin kahit sa real life na pag may namimit tayo, debater to, Sanrio to, hindi. Ipakita pa rin natin yung natural nating ugali, yung soft side natin, yung pagiging masiyahin natin. Wag na naman natin masyadong damahin na tayo ay artista. Hindi tayo kumikita diyan, pare-pareho lang tayong kumakain ng NFA rice. O ako, NFA rice talaga. Pare-pareho lang naman tayo ng kinakain. So, kailangan natin din na tignan, tama pa ba yung approach natin sa kausap natin? Ito bang pagtatalo na to, nakikinig ba siya sa akin o gusto na akong saksakin na ito, di ba? Kailangan maging tayo, sensitive. Kapag dating sa, lalo na't kapag in public, or kapag harap-harapan, maging sensitive tayo. Pero kung ganito lang naman na platform, live, o kaya, basta cellphone, ganyan, bahala ka, gawin mo anong gusto mo, karapatan mo yan, account mo yan eh. Pero kapag dating po sa harapan, once again, magpakita tayo lagi ng respeto. Kasi doon nila makikita kung anong klaseng simbahan meron tayo. Kung anong klaseng pagkatao meron ka na ipinapakita mo sa kapwa mo pagdating sa tagisan ng pananampalataya, pagdating sa aral, ganun din klaseng simbahan ng kinakaaniban mo. At dahil tayo ay bilang mga defender ng Catholic Church and we know yung mga katuruan ng ating simbahan, sana kahit man lang sa oras ng mga paghaharap, i-apply naman natin yung tinuturo sa atin ng simbahan. Ako kagaya nyo, hindi naman lahat ng katuruan ng simbahan na a-apply ko sa sarili ko. Hindi ako ganon. Hindi ko kaya. Yan.
na lahat gagawin ko dahil defender ako, hindi. Pero sana naman kahit kaplastikan na lang, magpakita tayo ng maayos na pakikitungo sa mga hindi natin kapanalig pag nakakaharap natin sila in person. Para nang sa gayon, matapos man yung paglalaban nyo, matapos man yung debate nyo, meron pa rin silang magandang komentong masasabi sa inyo. Mabash man tayo sa aral, sabihan man tayo mga demonyo tayo, sumasamba sa Diyos-Diyosan, it's okay. Kasi hindi nila aral yun eh. Pero yung makaharap tayo at sabihin nila na kahit ganyan ang aral niyan, yung nakaharap ko yan, napakabait niyan, maganda na yon siguro pakinggan. Kesa sa mali na yung aral, pangit pa ng ugali mo. Siguro naman po, hindi naman po masama na yun ang maging pangaral ko kay Jared. Hindi ko sinasabi na masama ang ugali ni Jared. Ang sinasabi ko lang yung pag-approach. Itama lang natin siguro. O sabihin natin, wag nating, ayoko na sabihin itama, parang sakit naman nun. Bawasan natin yung parang medyo pambubuli. Ganon. Or siguro dahil din sa tono ng pananalita niya, masyado siyang mataas din, katulad sa akin dati. Siguro yon. Katulad, Diyos ko, ina-advisean ko ba sarili ko? Parang ganyan din ang sinabi sa akin, nababaan ko yung boses ko. Medyo hinaan lang din. Parang ganon din ako dati, di ba? Sumisigaw-sigaw din ako. So, medyo bawasan, pero hindi yun basta-basta mangyayari. Medyo matagal talaga yung proseso kay Jared, taon, bago niya siguro mabawasan. Pero yun lang, friendly reminder, tsaka advice ko lang bilang kapatid yun kay Jared, but it doesn't mean na isa akong kalaban. Sinasabi ko lang din po kung ano yung mga nakikita ko na pwede niyang i-improve at baguhin, na baka sakaling pag nabago to, mas lalo siyang hahangaan ng mga taong nakapaligid sa kanya. So once again, ako po si Sanrio Adams, yan, at kita-kits po tayo sa TikTok. Yung TikTok account ko po, makikita nyo po dito sa timeline ko. So, ayun po. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Bye-bye po. God bless you guys.